Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron tayong pag-uusapang isang study, parang research, no? That tackles the issue of high youth unemployment vis-a-vis itong issue ng temporary foreign worker program. I'm sure many of you have heard. No? Sinisisi ang mga TFW dahil nga dito daw sa mataas na youth unemployment. Inaagawan ng mga foreign workers ng trabaho yung youth workers ng Canada. By the way, technical definition tayo ng youth workers. Ang definition po ng youth workers according to Statistics Canada ay yung mga edad 15 to 24 years old pala. Okay, so yun yung youth workers, just to be clear. Siguro to some extent, naniniwala ko na nangyayari yan. Especially in urban cities. Toronto, Vancouver, the GTA, and other populated areas. Piniwala ko na may impact talaga ang TFW program sa youth unemployment. Pero ang tanong, ganun din kaya ang sitwasyon sa rural or remote communities? Hanggang dun ba, inaagawan pa rin ba talaga ng mga TFW ng trabaho ang kabataan? According to this study, na kinomisyon ng CFIB. Ang CFIB po ay ang Canadian Federation of Independent Business. Ang in-imply ng kanilang study ay basically hindi. Okay, iba ang sitwasyon sa rural towns. Ang takeaway ko dito sa study na ito ay youth workers wanna work. They do want to work. Pero iba ang priorities nila. And most of them, according to this study, hindi naman lilipat sa remote communities kung nasan yung job vacancies. Job vacancies na usually yan ang kinukuha ng mga TFWs. Okay, kahit saan pang bahagi ng Canada, yung mga TFWs, kapag nalaman ng mga TFWs no, na maraming vacancy sa isang probinsya na yan, sa isang remote town na yan, many will not hesitate to take a flight and move there for that job. Okay, what this study is saying na hindi kasi gano'n ang mindset ng youth workers ng Canada. Okay? O sige, puntahan na po natin. Ito po ay inilabas lamang July 21st, 2026. Yan, tignan niyo yung title ng kalang press release. Jobs filled by TFWs are the ones Canadian youth don't want. So, dinidispute nito no, yung ideya na kung bawasan ang TFWs, matutulungan nito ang sitwasyon ng youth unemployment. Ma-address yung labor shortage na hinaharap ng mga employer. Yan. Again, more focus tayo sa rural and remote communities. Sabi dito, new research from the CFIB reveals that the jobs most commonly filled by TFWs are exactly the ones young Canadians are least willing to take. Hindi naman po sinasabi na talagang hindi nila tinatanggap. As much as possible lang, ayaw po nila. Maliban sa malayo yung mga trabahong ito, no, iba rin ang hinahanap nila sa kanilang mga trabaho. Ayaw daw nila yung mga trabahong ginagawa ng TFWs. According to this paragraph, nearly half of youth said they wouldn't look for jobs that require regular overnight shifts. Ayaw nilang may OT. Or jobs that require frequent and heavy physical effort. More than a third are unwilling to look for jobs that are mainly outdoors and exposed to weather conditions, or jobs that pay at or near minimum wage. Many small businesses that rely on TFWs involve jobs with these exact characteristics to keep their doors open, highlighting a labor mismatch in Canada. Unahan ko na kayo, no? Siyempre guys, ito naman pong study na ito ay commissioned by CFIB. Ina-advocate po nito ang interes ng mga small businesses. Kaya naman, nananawagan ako sa inyo dyan, ng mga baka nasa rural town, remote communities, nagtatrabaho kayo dyan. Kamusta po ba ang realidad on the ground? Sang-ayon ba kayo dito? Kaya ngayon, mas gusto kong makarinig ng inyong comments. Okay? Yung mga small businesses in rural towns, talaga bang kahit may vacancy, walang nag-a-apply? Ayaw pa rin ba talaga applyan? Kahit na may trabaho, inaayawan pa rin ba talaga ng ilang kabataan? Anyway, sige, let's proceed. Meron pong interesting chart dito na shinare. Yan. Meron pong mahigit 100 na sinurvey na kabataan dito. Ang tinanong sa kanila, in which locations
would you be willing to look for the following jobs? Okay? Kasi kaya ito yung tanong, gusto nila malaman kung yung mga youth workers na ito ay willing to go and fill job vacancies in rural and remote areas. The jobs that are usually filled by TFWs. Okay? So una, service sector. Okay, yung pinaka nasa kaliwa. 72 ang nagsabi na gusto nila doon lang sa lugar nila. Kukuha lang sila ng trabaho yan kung hindi sila aalis sa kanilang city or town. Yung pangatlong row, yan yung nagdi-discuss kung willing silang lumipat sa small town or rural community. O nakita nyo, 8 lang ang nagsabi. Na willing silang lumipat sa small town at rural community for a job in the service sector. Okay. And the trend is the same for the jobs listed here. O punta tayo, for example, dun sa pangatlong column. Kung yung trabaho ay done mainly outdoors daw, with exposure to different weather conditions. 48 ang nagsabi, kukunin lang nila yan kung sila ay nasa city nila. Okay? 12 lang ang nagsabing willing sila to move to a small town. Job that requires frequent and heavy physical effort or manual labor. 46% says okay sila. Pero siyam lang ang nagsabing okay sila lumipat sa small town para dyan. Same, dun tayo sa jobs na merong overnight shifts. Okay? 45 nagsabi, okay sa kanila yan kung sa sarili nilang town. Pero wala lang nga nagsabing willing sila lumipat. And take note, yung yellow sa pinakababa, no? Marami sa kanila ang sumagot para sa mga trabahong may OT, overnight shifts pala, manual labor, physical effort, no? Tsaka job that is done mainly outdoors. Marami sa kanila ang outright na nagsabing ayaw nila ng trabaho na yan. Hindi nila kukunin. Not interested in the job. So what does this tell us? Ang takeaway ko dito, it's not so much an issue of their willingness to find a job. Okay sa kanila magtrabaho. The issue is whether or not they are willing to move out to small towns and rural communities to take that specific job. And the issue, according to this study, is parang no. So again, kung ito ang pagbabatayan, kung maghihigpit palalo sa TFW program, hindi pa rin ma-address yung sinasabing labor shortages in those rural communities because youth workers don't really want to move to those towns to take the job. At again, tell me your experience on the ground. Please, I would love to hear it. Okay, maikli lang naman tong episode na ito. Before we go, meron pa silang ibang interesting data dito, guys. No? Let me put it up. Meron silang information dito kung ano ba ang priority ng mga youth workers kapag sila ay naghahanap ng trabaho. Number 1, pinakamahalaga sila, sweldo. Sa kanila ay pasweldo. Okay, 83%. Yan ang kanilang top priority. Pangalawa, ayun na nga, gusto nila malapit lang sa kanilang bahay. Okay? Sumunod na dyan, work-life balance, positive and engaging work environment, and flexible working hours. Okay? Tapos ito, gusto ko to, no? Ano ba ang top 5 occupations daw na kinukuha ng may pinakamaraming foreign workers? Top 5, harvesting laborers, sumunod, nursery and greenhouse laborers, food service supervisors, tapos cooks, livestock laborers. Guys, tignan ninyo. Pinaka-notable yung sa harvesting laborers. Ito yata yung mga fruit pickers na kababayan natin, nag-harvest ng crops. Tapos madalas po yung trabaho na yan, nasa ilalim tayo ng sikat ng araw. Napakahirap, no? So anyway, sa kabuuan po, ng mga workers sa industriyang yan. According to this, 32% nung kabuuan ay composed of TFWs. Ngayon, ang tanong ko sa mga kababayan natin, ganito po ang trabaho. Do you have a lot of youth workers working with you there? Marami ba nag-a-apply ng mga youth workers para makasali sa inyo dyan? Or hindi rin? Kasi nga naman guys, halimbawa, magbawas ng TFWs o maapektuhan. Itong mga kumpanya na merong harvesting laborers, maapektuhan din sila. Okay. Do you think youth workers will fill those job vacancies kung malimitahan yung kanilang abilidad mag-hire ng foreign workers?
Anyway, let me know what you guys think. I would love to hear your stories or your thoughts about this too. I'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!